Ayan, okay. Tanggalin natin. Baka feedback yung ating ano. Ayan na, may pumasok. May pumapasok! May pumapasok! Hindi kasi natin pwede silang hintayin. Pero we will start na on, ayan. Alam naman nila yun na 6 o'clock tayo. Okay, so thank you, Alexis, Richly, Kirsten, and Sis Andrea. Okay, so thank you for joining tonight. So mag-start tayo by prayer. Ayan, I hope naririnig niyo yung boses ko malinaw. Naririnig ko nga yung boses ko dun sa screen record eh. Ayan, kasi yun i-upload namin yun mamaya sa YouTube para pwedeng replay. YouTube? Saan YouTube? May YouTube din kami. Sa kanila? Oo. YouTube ba yan? Gumawa kami ng platform. Yan. So, let's pray. Hilingin natin si Richly to open us in prayer this time. Okay? Okay, let's pray po. Dear Lord, Heavenly Father, thank you po for this day, Panginoon. Thank you po sa pag-iingat niyo po sa amin sa buong araw, Panginoon. I pray na pagpalain niyo po ang devotion na ito, naway maging blessing po ang mapapakinggan po namin, and naway may upload po namin ito sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Okay, hello, si Akira. Kasama mo ba si Cyril? Ayan. Okay, good. So, malinaw naman yung ating sound sa inyo dyan. Okay. So, yun. Thank you for being with us. And I pray na maging blessing sa inyo yung devotion natin and also the sharing na gagawin natin maya-maya. Ayan. So, if you have your Bible, let's open our Bible sa Psalms 127. Okay. So, hindi na ako nakagawa muna ng PowerPoint kasi mamaya may mga announcement pa. Ayan. Okay. So, kung nandyan na kayo, babasahin ko Psalms 127, 1 to 5. Okay, let's read. Except the Lord build the house, we labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are the children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. So, ito ay sinulat ni, ayan, ang Psalms ay sinulat ni King David. So, isa sa mga ginawa ng Panginoon, ayan, gumagamit siya ng tao para hanggang sa ngayon, ma-bless tayo, maunawaan natin yung salita niya. At kung may mga questions kayo sa Bible, you could ask, ayan, or you could Google kung nahiya kayo magtanong sa akin, di ba? Ayan, so alam ko naman may mga internet kayo sa bahay, you are blessed kasi hindi pa kayo ang nagbabayad ng kuryente, tubig, at kung ano-ano pa. Mga magulang niyo pa din yan. Di ba, Mami? Ako, may babayaran ako kay Mami, tubig at saka kuryente. Ako, Mami ko na yan, may sisingilin pa ako. Okay. So, pero, ayun. So, let us be thankful kung ano yung meron tayo. Now, let us pray. Ayan, for our devotion. Dear Lord Heavenly Father, thank you for this time. Salamat po at nakasama po namin si Kirsten, si Akira, si Cyril, at si Richly. Hoping po makabalik si Alexis. Maraming salamat din po at kasama po namin si Miss Andrea. I pray, dear Lord, kayo po manguna sa bawat pag-uusapan po namin, sa amin pong mga sharing and also sa short devotion po na meron po kami ngayon. Salamat Panginoon sa technology. I pray, dear Lord, wag po maputol ang aming signal at maging maayos po ang aming
virtual Growth Point class this evening. Thank you, Lord, for this time. Bless this day. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So sabi dito, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Ayan, kapag ang Panginoon ang gumawa, okay? Ang kumilos, okay? Hindi sayang, walang panghihinayang na mangyayari. At ang Panginoon, kapag siya ang nag-keep, okay? Or nag-alaga, nag-provide, lahat walang iba na pwedeng sumira nito. At the same time, kahit sa paggising natin sa umaga, minsan malungkot kayo, di ba? Binibigyan pa rin kayo ng tahimik na tulog, di ba? Nubo tuloy ako. Para ang lamig pa. Kuha ako ng remote, sorry. Yung hangin pumasok sa ko, lungs. Lungs agad. Thank you. Pinatay ko kasi yung electric pa. Kapag yung aircon dito. Anyway, so let's go back. Ayun. So, di ba kahit may mga problema tayo, meron kayong hindi naiintindihan sa buhay, meron kayong mga unspoken prayer request, meron kayong battles sa family nyo, or arguments. Nag-feedback ako dun. Naririnig niyo po ba yung feedback? Hindi naman. Okay, okay naman. Sige. Okay, so ako na nakakarinig. Parang nadidistract ako sa boses ko. Ayan, so ang lakas nung nakakulong kasi tayo. So, but anyway, so sabi dito, low children are an heritage of the Lord. The fruit of the womb is His reward. So, kung ikaw ay pinanganak, okay, ng iyong nanay, hindi na iyong tatay, okay, ng iyong nanay, ikaw ay galing sa Panginoon. Okay, huwag sabihin, no, wala nagmamahal sa akin, hindi ako mahal na magulang ko. Hindi, pinaghirapan ka nila, 9 months inalagaan ka. Kung ngayon nararamdaman mo parang you're so lonely, alone, okay, mag-isa ka lang sa mundong ito. Okay, so may nagmamahal sa'yo. At yun na number 1 ng Panginoon kasi siya yung nagbigay sa atin ng buhay. Okay, sabi sa Word of God. Ngayon, ikaw ay bunga na syempre pagmamahalan ng magulang mo. Kung yan ay hindi natin masabi, maraming broken family ngayon, di ba? Pero dahil mahal ka ng Diyos, binigyan ka niya ng buhay. Yun yung importante. Yun yung tingnan mo. Hindi man kayo perfect family, hindi man kayo buo na family, magkakahiwalay, ganyan. But still, you are blessed that you are alive. Okay? So, wag mong isipin, ano ba naman tong namin? So, hindi. You are still blessed because nandyan ka ngayon. Ngayon, may magka-college na dito, may magsi-senior high na, meron ng malapit na mag-junior high school, merong nasa grade 8 na, mag-grade 9. So, iba-iba. Imaginein mo, sino nagpro-provide ng mga pangangailangan nyo? Mostly, yung mga parents nyo. Sino nagbigay ng buhay sa parents nyo? Diba, ang Panginoong Diyos pa din. So, we need to be thankful to Him lagi. Sabi dito, as arrows are in the hand of a mighty man, so are the children of the youth. So, kung sino man yung magaling, alam niyo ba yung archery? Nakapag-try na ba kayo nun? Sa Alabang Town Center, meron daw nun eh. Yung pag ganon. Yung ganon. Pag ginanong mo, kailangan ma-center mo. Yes, maganda yon. Pero, kinompare tayo dito? Kung ang arrow daw ay nanhawak ng mighty man, patama yan kung magaling mag-asinta. Ayan, mag-bullseye yung archery, diba? Yung mga archers yan. Yun. So, pag ganun sila, pinag-aaralan yun ng angle, ganito. Lalo na tayo, diba? Na ginawa ng Diyos. Anak ng Diyos. So, gusto ng Diyos, nasa tama tayong goal.
nasa tama tayong direction para ma-achieve natin kung ano ba yung dream natin sa buhay. Ngayon, not all the time, kapag yung archer na yon ay hinila niya na yung kanyang arrow at hindi tumama, may ganong time. Hindi lahat bullseye, hindi lahat sapul na sapul. So may punto sa buhay natin na meron tayong ginugol pero hindi napunta sa atin. Kasi siguro kulang pa sa practice, hindi pa tayo ganun nire-ready pa lang. Okay, 'di ba? Kayo, tina-target nyo with highest honors. Ang binigay pa lang ay with high honors pa lang or with honors. So kulang pa. Pero wag kayong ma-disappoint sa sarili nyo. Kasi yan yung kakayanan nyo Ngayon, pag ginalingan nyo pa, baka ma-achieve nyo na with highest honors na kayo this coming school year, di ba? Tapos, pag graduate na kayo yung most outstanding student, valedictorian, salutatorian, sa college, summa cum laude or cum laude. Kasi pinaghihirapan yun. Walang, madali sa buhay. Paggising sa umaga, ayoko gumising. Di ba? Mahirap na yun. Teka, papasok ba ako sa school? O, hindi ako papasok. Magtatrabaho ba ako ngayon? Ayusin mo lang yung kama mo, tatamadin pa. So, iba-iba. O kaya kailangan maglaba, ayoko maglaba. Pag di ka naglaba, wala ka suot, diba? So, ganun lang siya. Nasa sa atin re-reach yung dapat nating goal. Ano ba yung mga dreams natin? Ano pa ba yung gusto mo sa buhay mo? Pero huwag mo kakalimutan ng Panginoon. Lord, ito ba yung plano mo sa akin? Lord, ito po ba yung will mo, kalooban mo para sa akin? Ikaw pong bahala, Panginoon. Gagawin ko po yung best ko. Pinagpe-pray nyo ba yung school nyo, yung family nyo? Baka naman ginagawa mo, nakikipag-away ka pa sa magulang mo, kaya lalong nasisira yung relationship nyo. Imbis na dito ka sana ipapasok sa gusto mong school, pasaway kang bata. O yan, hindi ka makapasok doon sa gusto mong school kasi una, mahal. Tapos inaway mo pa yung magulang mo. May mga ganong senaryo, iba-iba naman. Yung iba, public school, kahit may pera sila. Pero, anong nangyari? Nagsusumikap yung bata kahit nasa public school. Okay? Ginawa niya pa rin yung best niya. At the end, with highest honor siya. Kahit may pera sila, pero sa public school sa pinasok, ginawa niya naman yung best niya. Yung iba naman, nasa private school, lalong ayaw mag-aral. Parang gusto niya lang social siya. Hindi din maganda yun, di ba? Yung lang. Dito ako nag-aaral sa Lasal, sa Dominican, sa mga ito, Greenfields, sa Oxford, sa ibang bansa pala yun, sa UP. Pero hindi nila pinagbutihan. At the end, hindi sila nakagraduate. Sayang, di ba? So, kung ano yung meron kayo ngayon, dapat ingatan nyo. Yung pamilya na meron kayo, pahalagahan nyo. Kasi anytime, any moment, baka magkasakit, diba? Pag nagkasakit tapos hindi naagapan, worst scenario is hindi natin sila makasama, yung mahal natin sa buhay. Okay? Kasi tapos nag-away pa pala kayo or nagkaroon kayo ng nung time na yon, tapos halay na pala yung last week ni Lolo. Okay, ni Lola o kaya yung tita ko nag-away pa kami. Kasi ba you need to keep your testimony at the same time kung ano yung precious time na meron kayo. And then sabi sa last, happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. So, yun? Masaya ka pa even though may mga pinagdadaanan ka. In a sense, tinitingnan mo pa rin yung positive side.
'Diba? So even may mga tao na nagsasalita na masama sa atin. Anong ginagawa mo? Ano ka lang, hindi ka nakikipagsabayan kung galit sila. You take it, kunyari may sinabing masama sa'yo, positive criticism. Pero sa'yo negative. Negative yon. Bakit ako sinisita? Ginagawa ko naman to. Pag yung negative yung iniisip mo, syempre, lalabas yun sa ano mo, sa behavior mo. Kapag lumabas yun sa behavior mo, negative din yung ibabalik mo doon sa taong yun. Imbis na sana, dahil sinabi mo, anak ka ng Diyos, kahit masama yung sinasabi nila sa'yo, pero tama naman talaga, okay, wala kang masamang ginagawa, kita ka ng Diyos, tama yung puso mo, natutuwa ang Diyos sa'yo. Compare dun sa mga tao na negative yung sinasabi sa'yo, pero wala naman talagang basihan. 'Di ba? Pero kung anong nangyari, okay, sinabi nila, ganyan, tapos, ikaw naman, dahil nainis ka na, hindi mo na nakontrol yung sarili mo, okay, sumagot ka na, tatatatat, di ba? Hindi mo na napigilan, nagkaroon na kayo ng argument. Tapos parang pinatutunayan mo lang sa kanila na mali ka din. Kasi, nagsisimba ka. Bakit ganyan ka magsalita? O bakit ganito, ganyan. Nako, nasita pa pati yung pagsisimba mo, yung pananalita mo, tapos paggalit pa din, baka magkasakitan. O, di ba? Extreme na yon. Kapag nagkasakitan kayo physically, ang worst case scenario, ayan, uso yan ngayon sa mga kabataan nyo, pag mainit ang ulo, yung nabalitaan nyo naman yung sinaksak yung kapwa niya classmate, 'di ba? So, paano pag nangyari nakita ko lang no isang araw, diba, sabihin ko na rin sa inyo, mother siya, depressed. Ginawa niya sa 3 niyang anak, binuhusan niya ng gasolina, sinunog niya. Depressed siya eh. Tapos nagpakamatay siya. Yun lang, nakakaawa kasi nga, dahil sa depression, nadamay yung 3 bata. Bata pa, elementary, tsaka may sa Facebook? Totoo, binalita na siya. 'Di ba? Dahil sa depression, hindi niya mailabas, siguro hindi Parang siya wala siyang mapagsasabihan. Mm. Parang kinimkim niya lang. Wala siyang mapagsasabihan. True, ganon. Kaya kayo pag meron kayong dinadamdam, okay, wag niyong sarilinin. Andiyan ang Panginoon. Sabihin mo, i-share mo sa Panginoon kung wala kang kaibigan na mapag-aanuhan. Mag-pray ka. 'Di ba? Nobody is powerful than God. Bibigyan ka na ng peace of mind. The same time, yung happiness na hinahanap mo, yung kasiyahan, Panginoon din na magbibigay at the end of this life. Ayan nga. So, kayo, pag may problema kayo, huwag nyo i-shout out sa Facebook. Pag galit kayo sa kapwa nyo, don't. Kasi yung Facebook ngayon, nakikita kung ano ka. Parang doon ginajudge ka na. Ay, ito, napaka-negative tong taong to. Kung ano-ano mga inaano niya. Ay, ito, napaka-sensual. Powerful, yes. Internet. Powerful na internet ngayon. Ngayon, kung ano yung pinapanood mo naman na negative, papasok naman yun sa'yo. Affected ka na, maapektuhan mo pa yung mga kasamahan mo. Kasi, for example, sinabi ko lang sa inyo pero ayoko maging depressed kayo. Awareness lang yung sinasabi ko. Ito, nanay siya. Kayo naman, estudyante, yung iba sa inyo, pag sobrang nahihirapan na, di ba? Sa school, tumatalon sa building. Yun yung mga hindi nakapasa. Parang bumagsak, kinimkim niya, dinamdam niya. Parang natatakot magsabi sa parents. Natakot magsabi sa parents. Si ma'am, education siya. Ayan, sama natin sa prayer later, yung result ng kanyang board exam. Ngayon, paano kung, yun nga, hindi siya nakapasa doon. Kinimkim niya. Ano ba yan? Baka magalit sa mami. Ayun, tumalon siya doon. Which is hindi din maganda, diba? Talk to God, okay? And then,
Ikalmahin mo yung sarili mo, humanap ka ng gagawin mo, kung mahilig ka mag-ganchilyo, ayan, focus ka muna doon, bakasyon naman ngayon. Okay, mahilig ka magbasa, basa-basa ka muna. Lalo na yung Bible. I hope lahat kayo may mga Bible. Okay? Kasi itong Word of God, nandito na nakapaloob yung mga questions natin sa buhay. At andito na rin yung solusyon. Kasi sino bang nito, ang nagsasalita? Ang Diyos. So very powerful ang salita ng Diyos. Gusto mo ng advice? Marami sa Proverbs, punta ka sa mga sa New Testament at Old Testament. Lalo ako sa New, marami ako nakikita sa New Testament na maganda i-apply. Okay, hindi ako perfect, we are not perfect, but by God's grace, magiging maayos kung ano man yung problema mong pinagdadaanan, ano yung hindi mo masabi-sabi sa iba, pero sabihin mo sa Panginoon, tutulungan ka niya in His time. Diba? So, kung alam niyo yung kantang, in His time, He make all things beautiful, in His time. Ayan. So, gagawin ng Diyos na maganda yung mga bagay according sa kanyang panahon. Huwag mo mamadaliin. High school ka pa lang ngayon, going to college, dahan-dahan lang, okay? So, later on, pag ginalingan mo, makakatapos ka rin ng college. Huwag kayong magmadali. Mas mahirap magtrabaho, I tell you. Okay yung nag-aaral eh. Okay? Ito lumalakas yung aking May-echo na. Yan. Mas okay yung nag-aaral kasi hindi pa ikaw yung nagbabayad ng mga bills. Di ba, ma'am? Hindi ka pa... Masarap mag-aral kaysa magtrabaho. Yes, I agree. Kasi pag natatrabaho ka na, tapos bumukod ka pa, magiging independent ka na. Magiging independent. Hindi naman masama maging independent si ma'am. 18 years old nga, independent na siya. Pero iba yung sitwasyon nyo sa sitwasyon namin. Nasa sa inyo paano nyo ibabalance sa pag-aaral bilang anak, bilang estudyante. Okay? Tapos iba sa inyo mag-working student. So you need to balance kung ano yung meron kayo. Kaya kasi yung magiging foundation nyo, kung ano yung magiging future nyo soon. Yes, thank you po sa advice. Yeah, that's your foundation. Pag yan ay good foundation, syempre, yung future nyo, magiging maayos din with God's help pa din. Okay? So, ang pag-aaral ay mahirap pero maganda. Kapag ikaw ay ginawa mo yung best mo honestly, naunawaan mo, nahirapan ka man, pero worth it. Kapag ayan na yung black na toga, no, college, tapos yung sash mo, tapos yung cap mo. Parang worth it lahat ng hirap mo. Iba yung feeling na, tapos na ako. Kaya wala, tapos sa pag-aaral. So, blessing yan. Ngayon, it's up to us. Paano natin gagamitin ngayon yung oras natin habang malakas tayo, bata tayo, and also, meron tayong bisita! Ang laki niya! Ayan, okay. Kaya pala hindi kinasagot. Ayan. Patapos na kami. Okay, so, I hope naging blessing sa inyo yung devotion natin. Ayan. And maging prayerful lang tayo sa panahon ngayon. Hindi natin alam ano yung mangyayari this coming school year. At the same time, ano yung mga unexpected incident, na pwede nating maranasan. I don't know if alam nyo or updated kayo. Negros Occidental, vulkan sa Mount Canlaon, ayan, pumutok siya nung madaling araw na after ng botohan, 1 o'clock or 2 o'clock yun. Anong naano sa Oo. Tubig, parang sa... Yung pumutok yung vulkan, yan, may mga, imagine mo sa lugar nila. Ayan, pumutok yung vulkan, syempre affect mga schools. Affected yan. Kasi, syempre, meron pa yung mga residue nung ashes at hindi pwedeng lumabas. Paano kung sa atin naman, pumutok ang Taal?
Eh di wala na naman school. Online na naman. O kaya modular, 'di ba? So be prayerful. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari in the near future and on the coming days. Dapat mapanalanginin talaga tayo. Okay? At saka ang daming road rage. Ang daming bungguan, namamatay, may namatayan ng pamilya and everything. Okay, so be prayerful. Basta importante, tinanggap mo ang Panginoon, sigurado ka, talaga nagsisi ka ng kasalanan, tinanggap mo siya at pinagsisihan mo yung kasalanan mo, tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, sigurado sa heaven ka pupunta dahil yan ay pangako ng Panginoon sa John 1:12 and John 3:16. May buhay na walang hanggan tayo sa langit. Okay? So dito sa lupa, walang forever. Okay, sa langit lang yon, everlasting life. So let us be prayerful and be ready. Okay? So hindi natin alam kung kailan yung rapture or kailan ng magugulaw ang mundo. Nobody knows, only God knows. So let us be prayerful. Okay? So doon na mag-end yung ating devotion, and now announcement. Okay, announcement na tayo. Asan yung phone ko? Ay! So, wait lang. Ikakat ko lang yung screen record ko doon. Announcement tayo.